Yan, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Yan, sa mga pwede pong mag-open cam, please open cam po kasi training po ito. No po? At mamaya may mga guest po tayo. Mamaya papasok po yan. Time po natin. Yes, Ma'am Jezabel, kamusta po? Yan. Hello po. Yan, sa mga pwede pa po mag-open cam, no? Training po kasi ito mamaya may mga bisita po tayo. Yan, baka pumasok si Pres at si BP at yung ating magte-testimony mamaya doon sa Easy Commerce, no? Okay? So, ngayon po yung araw ng ating first training po natin. So, weekly na natin gagawin yung training para na sa ganun, lahat po ito exclusive lang to sa active members, no po? At aaralin na po natin ng sama-sama ang negosyong ito at kung paano tayo magano, paano natin gagawin, no? At yung training muna natin ngayon is yung kahalagahan ng training o importance of training. At mamaya, no, pag nandiyan na sila BP at the press, no, magbibigay sila ng mga konting motivation po sa atin at syempre sa mga ano yung mga dapat pa nating gawin. Yan, Ma'am Veronica Tahil. Yan. Yan, Ma'am Eleanor. Hello po. Yan. Okay, sige po at tayo po ay magsimula na habang yung iba papasok pa kasi yung iba nasa church yan. Si Sir Gary yan sa Japan. Yan po. Itong training po natin kasi kalimitan dito OFW. So, ibe-base natin ito doon sa online kasi yan yung ayan yung gagamitin natin. Siyempre online tayo. At mamaya kung may mga question tayo regarding sa business natin at nandyan si Pres, si BP at si Mr. Tony, yung isa sa mga magte-testimony po sa atin ay ano pwede tayong magtanong ano nung mga pwede nating gawin. So dito po sa negosyo po natin actually madali lang po ito. Madali lang ito kung ito po ay aaralin natin at yung aaralin natin ay gagawin po natin. At pag ginawa po natin, siyempre hindi naman ganun kabilis pero maging consistent lang po tayo sa gagawin natin. At sure po ako na kikita po tayong lahat, no? Actually, meron nga dito sa atin, no? Hindi pa nga siya nakaka-attend ng training pero kumikita na po, no. Ginagaya niya lang yung post ko, no, kinakopy nga lang niya, pinopost niya, so may mga bumibili sa kanyang mga liquidation, so wala pa siyang invites niya, kumikita na siya. So pwede naman natin gawin yan at wag natin ikahiya kasi yan yung negosyo na marangal, no. At yan yung negosyo na talagang may potential tayong yumaman, may potential tayong kumita at pwede nating gamitin na negosyo for good. Kasi bakit po? Kasi hindi yan yung typical na networking. Hindi yan typical na multi-level marketing na kailangan mo talagang mag-invites para kumita ka lang. Hindi. Kasi po meron po itong concept ng dropshipping. E-commerce po siya. No, e-commerce siya na kung saan pag lumabas na po yung ano natin, yung sa January, no, yung ating marketplace, diyan nyo po makikita at ma-appreciate yung ganda nito. Kaya parang Lazada, Shopee lang, link lang ipapasa mo pag may bumili ron, pasok na sa dashboard mo, 'di ba? Lalo pa pag siyempre pag nakarating 'yan, hindi natin maiwasan 'yan, lalo kung inaaral natin tapos i-share natin sa kaibigan natin, ay ganito pala 'yan, 'di ba? Magustuhan nila. So darating at darating kahit hindi ka mag-invite, magtatanong at magtatanong 'yan. Ang mahalaga kung umaattend po tayo ng training, kung may mga tanong sila, masasagot mo. 'Di ba? 'Yun yung kahalagahan kung bakit tayo kailangan mag-training. So, mahalaga 'yan. Tapos yung mga target market po natin. So, dapat malaman po natin yung target market natin. Alam niyo po ba kahit mahal, kayang makakabenta ka, no? Hindi ka ay mahal kasi ganito. Hindi, kahit mahal pwede kang makabenta sa tamang client lang o sa tamang customer, no po. Kahit mahal 'yan, basta kailangan niya, bibilin po 'yan. Depende po 'yan sa atin. Kaya sa ganitong business, wag tayo basta-basta susuko at tiyagain talaga natin. At yung pagtiyatiyaga natin yan, sigurado ko magkakaroon ng bunga yan. No po? At hindi yan kagaya ng mga previous na mga nasalihan natin na mag-aantay ka lang, kikita ka pero
wala rin mangyayari. Sayang yung effort. Ito, pag nag-effort ka, sigurado ko, yung effort mo, magiging sulit yan. No? Doon pa lang sa pag-join po natin, alam niyo naman yan, hindi ka natalo. May product ka kagad na hawak. At lahat ng product na meron sa EC ay pwede mo nang gawin, 'di ba? Nasa sa yan kung paano. So ang tanong diyan, maraming gustong magnegosyo, ang tanong paano ko sisimulan? Yan, 'di ba? Paano ko sir gagawin 'to? Ang ganda nga nakikita ko ba't sa inyo parang andali? Ba't parang sa akin hindi ko magawa? Unang-una, kaya hindi natin magawa yan kasi kailangan natin diyan yung mindset. Mindset, kailangan ma-mindset mo na sa sarili mo na kaya ko tong gawin, kung paano yung ginagawa nila, gagayahin ko lang. Sa una, ganun lang naman, gaya-gaya lang tayo sa una. Kaya nga sabi ko sa inyo, copy-paste lang 'di ba? Copy-paste lang yan, then later on, saka ka na makakagawa ng sarili mo. Pero pag hindi mo yan sinimulan at umasa ka lang na mag-aantay ka, nakikita ka, malabo pong mangyari yun. Maliban na lang kung babalik ka sa mga dati nating mga sinasalihan, 'di ba? Na nandiyan kikita ka later on, ilang buwan ganyan, after that wala na. Pero ang hinahanap natin yung negosyo Negosyo na makakatulong sa iyo, makakatulong sa atin at makakatulong sa pamilya natin at sa community, 'di ba? Ano yung produkto na pwedeng makatulong sa kanila lalo ngayon, no? Madami pong sakit na lumalabas, 'di ba? Dumadami yung cases ng may sakit ng diabetes kasi sa mga kinakain natin, no, alam po natin 'yan. Sa mga kinakain natin, marami ang cases ngayon ng mga hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na mayroong mga cancer, no? Na hindi nila alam na nagpa-check up sila, biglang malalaman nila na may cancer na sila. At ilan dito mga kaibigan kong Pilipino, no, ang lalakas, tapos nalaman may cancer. Alam niyo po, nakakalungkot, ilang buwan lang. Ano na, wala na po. No po, ilang buwan lang nung nagpakimo, ang lusog-lusog, ganda ng katawan, ganda ng itsura. Then nung nalaman niya na may cancer siya, ilang buwan lang po nakita. Nung dumalaw nga po kami nung namatay siya, talagang hindi mo makikilala, no po. At yan, yung father ko, isa na rin yan, namatay siya sa diabetes, naputulan pa siya ng paa, 'di ba? So yan po yung mga cases na ah, makikita natin ngayon na kung saan dito po sa business natin makakatulong tayo sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, no? At the same time, makakatulong ka na sa kalusugan nila at sa kalusugan mo, makakikita ka pa, 'di ba? Kikita ka pa. Ang kagandahan po kasi, no, dito sa negosyo natin, yung produkto natin hindi basta-basta product lang na sasabihin natin na hindi totoo 'yan, walang walang ganyan, 'di ba? Marami pong testimony dito. At marami po na katunayan, hindi siya gamot, no, kundi siya po ay food supplement pero marami po siyang natulungan na napagaling, no, yung karamdaman na 'yan. Aantayin pa ba natin na dumating tayo diyan? Sa totoo lang po, no, hindi ko lang alam kung sino may mga maintenance sa atin diyan, 'di ba? Ah, ito yung minsan na iniiwasan natin, no? Parang pagdating sa kalusugan natin, lalo Pilipino, nanghihinayang tayo, no? May mga kausap ako na sasabihin, ang mahal naman kasi niyan, ganito. Pero pag tinanong mo sila, nagme-maintenance na po kayo? Opo. Magkano po ginagastos mo monthly sa maintenance? Pag tiningnan mo, 'di ba mahal din 'yan? Pero bakit ka nagme-maintenance? Kasi nga para gumaling, actually, yung maintenance hindi naman yan magpapagaling 'di ba? Ipe-prevent lang yan, pero hindi siya magpapagaling kahit na kaya nga maintenance yan. Yun yung po yung hindi nakikita ng iba, no? Maintenance nga yan Ibig sabihin yan, hindi ka gagaling diyan, mini-maintain na lang niya yan para maging normal yun doon. Kapag hindi ka uminom niyan, wala yon. Tama? Yun po yung kaya nga maintenance yan. Kasi as a nurse, no, nurse po ako at hindi naman tayo ganun kalawak kaalaman sa medical pero kahit paano sa mga pasyente na nahawakan natin at mga experience natin, yan po yun, 'di ba? Tapos po, no, doon po yan, ano yung, bakit marami naglabasan na food supplements? Kaya po sila food supplements.
no? Pag sinabi nating food supplements, hindi siya gamot pero makakatulong siya sa iyo. Like tulad ng vitamins, no? Ba't ka nagpapainom ng vitamins sa bata? 'Di ba? 'Di ba? Pinapainom mo sila ng vitamins yung mga bata, mga anak natin. Anong sasabihin mo? Para lumakas sila, para yung immune system nila hindi sila magkaroon ng sakit, 'di ba? Hindi sila magkaroon ng ganito. Ayun po yung yung sinasabi natin. So tulad ng food supplements, mayaman siya sa minerals and vitamins, no? Hindi huli ang lahat. Sasabihin natin, paano? Meron diabetic na ako ngayon, high blood na ako ngayon. Makakatulong pa ba sa akin? Yes. Bakit po? Kasi ano po siya, organic po siya. Makakatulong siya sa iyo in a sense na hindi maaapektuhan yung ibang organs mo. 'Di ba? Hindi maapektuhan yung organs mo. Kasi once na ikaw ay nagme-maintenance, isa sa mga target niyan ay yung kidney mo. Kaya nga yung iba, hindi sila nagme-maintenance. Anong ginagawa nila? Food supplements yung ginagamit nila. Lalo pag nakita nila na ito pala, kahit hindi ako uminom ng maintenance ko, ito lang, okay na ako. Bakit? Kasi yung kaya nga siya food supplements, pwede mo siyang inumin kung busog ka o hindi. Kasi food nga eh. Di ba? At kagandahan doon, nagbibigay siya ng lakas, no, sa iyo. At mini-maintain niya at rini-repair niya yung mga cells na mayroong problema sa loob ng katawan po natin. So yan yung hindi naiintindihan o naunawaan ng karamihan, no? Pag sinabi nilang ganito, parang iisipin nila, ay nako, dagdag gastos lang po. Hindi po 'yan. Kasi pag hindi ginawa 'yan, tandaan niyo po, no? Tandaan niyo, yung gastos niyo na sinasabi niyo dagdag gastos, mas lalaki po ang gastos niyo diyan kapag hindi po natin nagawa. Kaya dito sa Easy Commerce, ito yung kagandahan. Napapangalagaan mo yung kalusugan habang pinag-aaralan mo siya at yung produkto natin ay makakatulong doon sa community ng kung nasaan ka, 'di ba? Ayun lagi sa business eh. Aaralin mo, tapos paano makakatulong sa tao. Pag natuklasan mo na ito ay makakatulong sa marami, pwede mong i-share. At pag naintindihan nila at alam nila na makakatulong sa kanila, diyan ka magsisimulang kumita. Hindi mo kailangan kagad nag-join ako, kailangan kumita kaagad ako, kailangan mabawi ko kaagad yung kapital ko. Hindi ganun dapat ang mindset. Ang mindset natin is aralin, tapos paano ito makakatulong. Kasi pag naunawaan mo yung dalawa na yon, ay doon na po papasok na tayo po ay kikita. Okay? So kaya nga po mahalaga na maintindihan po natin yan. No po? At dito papasok na yung ating training, kung ano yung kahalagahan ng ating training. Okay po? Yan, nakapasok na ata si Sir Tony. Yan yung isa sa mga, yan si Sir Tony Abanyo. Sir Tony, isa good evening po diyan, no po. Yan Sir Tony. Yan, sa mamaya mamaya makapanayam natin si Sir Tony. Ayan, iko-host lang kita Sir Tony ha. Yan, mamaya rin baka si BP at si Press ay pumasok po. So ngayon po, sisimulan na po natin yung ating training, no? Ang aanay muna natin is the importance of training kasi ayun yung pinaka-basic na dapat maintindihan natin bakit kailangan natin ng training. So mahalaga po ito na maintindihan natin at ano ba yung mga dapat nating gawin, no, na dapat natin simulan. So pakinggan lang po natin kung makakapagsulat, so isulat natin hangga't maaari. At kung may tanong, pwede tayong magtanong mamaya. At sa mga guests natin, baka meron silang karagdagan para mas ma-enhance pa tayo. At mamaya baka pumasok pa yung ibang mga yung isa team natin kasi yung iba OFW Sunday ngayon, nasa ibang bansa, yung iba sabi magsisimba daw muna sila, yung iba hahabol. So antayin na lang natin sila mamaya pumasok. Pero ngayon siyempre, mag-umpisa na po tayo sa ating training. Nalalaglag ata si Sir Tony. Yan, bago po tayo magsimula, ayan, simulan po natin sa Word of God, 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then to eat to receive perishable bread, but we an imperishable. Okay? My name is Jimmy Adeli Gonzalez, nurse by profession po.
company nurse po ako dito sa Al-Ittifaq Steel Company sa Saudi Arabia. Easy Commerce leader and community leader po. An OFW for 24 years, 5-digit earner ng Easy Commerce, and entrepreneur, content creator, and blogger. So ngayon po, tayo po ngayon dito ay nasa Easy Commerce. So we are business partners. They are all Easy Commerce partners who you journey with and learn with. Ito po, no, as a business partners, kailangan aralin po natin yung ating negosyo, no, bilang mga partners. Kaya dito po, tayo po ay nagtutulungan. Tulong-tulong po tayo na pag-aralan ang business na to. So una, ang topic natin is importance of training. Then pangalawa, yung Facebook transformation. Then bigyan natin overview yung international market tsaka local market. So ito lang naman yung dalawa na importante at mahalaga na magamit natin para sa ating network marketing. So Easy Commerce, the importance of training. Ito po yung ating topic for today. So why is training important? Bakit mahalaga po ba yung training? Mahalaga po yung pagsasanay, no? Dahil ito po yung guide natin para maging matagumpay po tayo. Ito yung guide natin para maabot po natin yung mga pangarap natin. Kung mapapansin niyo po sa picture, ayan po yung trend at yung kanyang yung Riles, no? Bakit po siya? Bakit po ang trend nasa Riles? Kasi hindi po siya makakarating doon sa destinasyon niya nang hindi po siya kundi siya dadaan diyan sa Riles. Okay? So yung Riles na yan yung guide. Yan yung guide patungo doon sa pupuntahan mo. So ganyan din po yung pagsasanay. No, para siyang Riles at tayo yung trend na kung saan ginaguide niya tayo para makarating tayo doon sa gusto nating puntahan. So mahalaga po na at tiyagain po natin yung pag-aaral. Sabihin, kahit na ito po ay paulit-ulit, mas maganda po na paulit-ulit kasi mas mariretain po sa atin at mabilis po natin yan matututunan. So, alam naman po natin na kapag nasira ang Riles na yan, hindi tutuloy ang trend kasi madidiskaril siya. So, ganyan po yung mangyayari kapag wala po tayong pagsasanay at pag-aaral sa negosyo po natin. So, how you start? So, paano ba ako magsisimula? So paano ka magsisimula? Kailangan mo ng guidance. Kailangan dito wala po sa atin yung mentality o wala sa atin dapat yung mindset na alam ko na yan, no? Yung alam ko na yan, pag sinabi natin ay alam ko na yan, narinig ko na yan. Kung alam mo na yan, kung narinig mo na yan, bakit hindi ka pa rin umaasenso? Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin sariling negosyo kung alam mo na yan, 'di ba? Kahit na may negosyo ka, bakit hindi ka pa rin nagiging successful, 'di ba? So dapat mahalaga na maintindihan po natin kung paano natin sisimulan ang ating negosyo. So how you learn? So paano ka matututo? Kailangan mo ng mentor. No, kailangan mo ng mentor, kailangan mo ng coach, no, na kung saan i-guide tayo. So naririto po si Coach Jimro, hindi naman tayo magaling na negosyante at may mga experience lang din po tayo sa mga freebies na business natin at sa kasalukuyan na pwede kong ibahagi sa inyo, no? At syempre doon din sa mga ina-attend natin mga training na pwede ko rin maibahagi. So, how you learn? Nung ako po ay nagsisimulang magnegosyo noon ay sabi ko nga sa inyo, marami akong negosyo na nalugi, nag-fail. Kasi bakit? Hindi ko po kasi inaral at wala akong mentor, wala akong coach. Walang nagtiyaga sa akin magturo o hindi ako naghanap na magtuturo sa akin o ayaw ko magpaturo. Kasi nga po ang katwiran ko, alam ko na yan. 'Di ba? Pero dahil doon sa acne attitude na yon na alam ko na yan, hindi po ako nagtagumpay. 'Di ba? At ngayon din, no, may mga bagay tayong nagawang mali na alam na natin na mali pero nagawa pa rin natin. Pero ang mahalaga diyan, hindi tayo sumusuko. Never give up, no? Don't quit, no? Hindi ka susuko at gagawin mo lang yung tama at dapat lang aralin. Importance of training. Training enables you to develop good learning and listening attitudes. Sa pagsasanay po, dito po ay kailangan ma-develop po yung ating yung good learning tsaka yung listening attitude. So mahalaga po kasi sa pag-attend po natin ng training
yung makikinig, no? Hindi ka lang makikinig, kundi dapat tayo po ay sumusunod at ginagawa po natin, no, yung mga tinuturo po sa atin. Then yung pangalawa, training is your lifeblood in your easy marketing career. So training is your lifeblood. Ito po dapat yung ating buhay, no? Na kung saan para maging matagumpay po tayo dito sa ating marketing career dito sa easy commerce, no? Dito po sa easy commerce magiging matagumpay po tayo kung ito po ay isa sa buhay po natin. Kaya nga pag sinabi nating lifeblood, buhay yan eh, no? Isa sa buhay mo yung mga pinag-aralan mo at dapat nakafocus ka, no? At dapat yung mga pinag-aaralan natin, inaaral mo pa at kung meron ka pang idea, dapat madagdagan pa. Yung pangatlo, training is your backbone for us to become successful in this business. So yung pagsasanay nito, ito yung backbone mo. Para yung spinal cord, no? Pag wala yung spinal cord mo, ay hindi ka makakatayo, no? Sa church naman, yan yung prayer, no? Backbone ng church is yung prayer. Kapag wala kang prayer, hindi ka rin magiging successful, 'di ba? So sa pagsasanay natin, kung gusto mong maging successful, kailangan mo ng training. Ito yung pinaka-backbone. Kapag wala kang training, hindi ka makakatayo, hindi ka magiging successful. So 4, ito yung training enables you to know the ins and outs of the whole system and the company. So kahalagaan ng pagsasanay na to sa training, dapat maunawaan at malaman po natin kung ano yung meron sa labas at loob ng kumpanya. 'Di ba? Dapat malaman natin sino yung CEO, ano yung vision nito, ano yung goal nito, bakit bakit ko kailangan mag-join dito? Ano ba yung meron dito? Makakatulong ba ito sa akin? Makakatulong ba ito sa mga tao, sa mga customer na makakatulong ba siya? So dapat lagi natin kino-consider 'yon at malaman natin anong meron sa company. Yung legalities, document, offices, branches, tapos yung mga events, activities, dapat alam po natin yung mga nangyayari. Kaya sa GC po natin, no, inad ko po kayo sa mga GC para makita nyo yung mga ginagawa nila offline. Kasi tayo online eh, lalo tayong mga OFW. So kikita natin yung iba, no? Talagang nagte-training sila, umuwi na sila gabi, pagkatapos ng training, mag-aano pa sila, no? Mamrospect pa sila, hanap pa sila ng mga mapepresentan, no? Hindi naman lahat ng mapepresent nila talagang mag-a-avail, pero nandoon pa rin yung perseverance at nandoon pa rin yung pagiging consistent nila. Kahit pagod, pero masaya sila sa ginagawa nila. So yun yung mahalaga, no? Masaya ka sa ginagawa mo. Then 5, training enables you to perform excellently. So dapat maging yung performance mo dito maging hindi mo hinahangad lang dito yung okay na. Kumbaga excellent, yung the best na. Gagawin ko na rin lang to, gagawin ko na ng maayos, 'di ba? So dapat ganun po yung ating mindset, and training helps you to develop 100% belief in the company. At sa pagsasanay na ito, pag lagi kang uma-attend ng mga Zoom meeting, ng mga trainings, 100% na yung paniniwala mo sa kumpanya ay talagang nandoon, no? Kahit sino pa magsabi sa iyo o ay alukin ka sa iba, hindi ka basta-basta bibitaw kasi alam mo, no, na nasa maganda kang kalagayan. 'Di ba? You're in good hands, kumbaga. 'Di ba? Yan po yung lagi nating iisipin, lagi po nating titingnan para na sa ganon maging maayos po yung ating negosyo. Kung talagang negosyo po yung hinahanap po natin. So quick overview lang po sa mga modules of training natin. Sa module 1, ito yung ginagawa po natin. Yan, Easy Team GMRO Orientation. Module 2, Discussion Importance of Training, Facebook Transformation. Kasama na po yan, Module 1 and Module 2. Gagawin po natin. Then, Part 2, Hands-on International Market, Local Market. So ito naman yung gagawin natin sa susunod, no? Kung halimbawa papasok na diyan mamaya sila press at sa susunod natin to gagawin kasi hands-on to eh. Sa kaya ihanda po natin yung ating mga cellphone sa susunod kasi gagawin po natin to actual. Okay. Then module 3, part 1, complete guide to network marketing.
Yan, seven network marketing secret to build your self-confidence. So mahalaga na maintindihan natin ano ba yung network marketing. No, okay? Kasi marami po dito yung iba yung pagkakaintindi pag narinig po yung networking. No, network marketing, multi-level marketing, iba yung pagkakaintindi. So intindihin natin at unawain ano ba to, no? Module 4 yung intensive skill training, mastery of handling objections, yan yung kung paano natin i-handle yung mga objections sa atin. So Module 5, Importance of Training Overview, Preparation for Affiliate Program and Partnership Program. So ito, kung mag-i-invites ka, ano po yung mga gagawin po natin. And Module 6, yan yung Leadership Training. As a leader, ano ba yung dapat na meron tayo? Then Module 7, yan, paano ba tayo magmumultiply? Unleash your full manifesting potential. So paano ba natin padadamihin yung ating paano ba tayo magbi-build, no, ng community, no? Magbi-build ako ng community, magbi-build kayo ng community, paano natin ito gagawin? Siyempre pagtutulong-tulungan po natin. And learn more to earn more. So if you want to do this online business in your home, then finish at all training first and we can assure you success will follow. So learn more to earn more. So kailangan natin aralin para mas kumita po tayo. So repetition is the key to mastery. Our training are designed to be repeated because we believe that repetition is the mother of all learnings. So alam po natin na sa paulit-ulit na pag-aaral po natin, dito po tayo natututo, di ba? Hindi po natin yan makukuha ng isang attend lang. Kunyari, umattend tayo ngayon, okay na yan, alam ko na yan, hindi po. No? Kailangan ulit-ulitin po natin para na sa ganun matutunan po natin. At syempre, hindi lang po yan theoretical, kailangan din natin dito yung practical kung paano natin gagawin. Ayan yung gagawin natin next week na magfo-focus naman tayo next week doon sa paano tayo magpo-post, ano yung gagawin natin. Pero ngayon, ituturo ko na rin sa inyo yung pahapyaw. Okay? So learning without application is useless. So yan lagi po nating tatandaan, no? Yung learning na without application is useless po. So apply all what you have learned during training so you can make it a habit. So kailangan lang po natin itong gawin at aralin para nang sa ganun tayo po ay mas maunawaan po natin, no, yung ating negosyo. Kasi kung nandito ka, nagte-training ka, pero yung lahat ng inaaral natin dito hindi mo ginagawa o sinusunod, do you think magiging profitable ka? Hindi, no, useless lahat. Yung kahit na umattend ka rito, kung hindi mo yan gagawin, useless po. No, kaya nasabi dito, learning without application is useless. So importance of training. Ito yung gagawin natin, yung Facebook transformation. So bibigyan ko na po kayo ng gagawin po natin at next week gagawin po natin ito ng pahapyaw. Gagawin po natin ito ng practical. No, ibig sabihin gamit yung mga cellphones natin. So ngayon kasi may guest tayo after this presentation, ayan natin nandiyan si Sir Tony na siya po ay magbigay ng konting natutunan niya o experience niya sa business natin. So Facebook transformations, very important. Dalawa lang naman yung target natin dito, international market tsaka local marketing, di ba? So dito muna tayo sa Facebook transformation. Marami po kasi sa atin nahihirapan, no? Nahihirapan, sir, ang hirap po, hindi po ako makabenta, hindi po ako makapag-invite, kasi po kaya po kayo nahihirapan ng una, no? Kulang tayo sa engagement, di ba? Pag sinabi natin engagement, maaaring yung mga invites mo lang ay yung mga friends mo lang nasa Facebook nasa 200, 500 dapat mo dapat magparami ka. So, anong gagawin ko? Kailangan mo mag-post ng mga positive. Okay? So, Facebook transformation, unahin mo muna 'to. Kailangan mo na why do we need a Facebook transformation? Bakit kailangan natin ng Facebook transformation? Una, Facebook is our main platform. 'Di ba? Ito yung main platform natin. Dito lahat tayo, no? Kumbaga, diyan ka nagpo-post, nagla-like, nagse-share, at diyan mo nakikita lahat ng friends mo. Our Facebook profile is our reflection. Kung ano yung nasa Facebook mo, yan yung nagre-reflect sa'yo kung sino ka.
So kung ang picture mo diyan ay pusa, 'di ba? 'Yun yung magre-reflect sa iyo. Baka mahilig 'to sa pusa, 'pag aso mahilig sa aso. Kasi 'yun eh, 'yun yung nakikita sa iyo, 'di ba? Our Facebook profile serve as our resume. 'Yan yung tinitingnan. Kaya kung makikita niyo yung may mga negosyo, no, yung may mga business, mukha nila yung nakalagay diyan at yung naka-post nila diyan yung kung ano yung product meron sila, 'di ba? Pag merong negosyo na hindi mukha nila ang nakalagay, at pag binasa mo yung kanilang mga profile ay iba-iba, matakot ka na, 'di ba? Baka scammer 'yan. So 'yan yung ano eh, 'yan yung unang tinitingnan, 'di ba? Kaya dapat kung nandito ka sa business na ito, ilagay mo yung talagang profile pic mo at ilagay mo, dapat baguhin mo. Unang-una diyan ito, yung guide 1 mo is proper Facebook names. Kailangan ilagay mo yung totoong pangalan mo, hindi baliktad, 'di ba? Tulad yan sa akin, no? Yan, Jimmy Adelio Gonzalez, then yan, nakalagay diyan B1 Distributor. So nakalagay diyan yung picture ng aking business. So okay? So dapat yan yung nakalagay sa atin. Or pwede rin naman ang pwede mong ilagay diyan yung mga travel mo, no, sa travel o kaya mga sasakyan mo, bahay mo, pwede rin naman yan. Pero siyempre, nasa sayo. Pero mahalaga doon, yung pag binuksan yung Facebook mo, makikita nila kung sino ka agad, 'di ba? Then pangalawa, guide ito proper Facebook profile pictures. Dapat naman yung may picture ka nga, ikaw nga yung nakalagay sa picture pero nakahubad naman, naka-bathing suit ka naman diyan, 'di ba? O kaya nakasando ka. So, lagyan mo ng ano, konting formal, no? Hindi naman yung nakahubad, hindi naman yung nakapasexy, yung tama lang, 'di ba? Dapat ilagay mo yung picture mo kasi appears as professional entrepreneurs, avoid these kinds of profile pictures. Kung ikaw ay negosyante at negosyo yung inaalok mo, dapat makita sa iyo yung maayos na pananamit as an entrepreneur, no? As a negosyante. Ganun po dapat yung ating linalagay. Then, proper Facebook cover photos. Gaya sabi ko sa inyo, yan pwede nyo lagay yan, no, business achievements, dream travels, dream cars, dream house, dream life. So pwede mong ilagay dun sa Facebook cover photo. So yan po yung sinasabi natin ito, no? Facebook cover photo. Okay, yan yung cover photo mo na pwede mong lagay yan sa sasakyan mo, no? O kaya bahay mo, pwede naman. O kaya kung ano yung business na meron ka. So pwede mo naman yang ilagay. Basta hindi yung gubat, hindi yung dagat, hindi maganda, no? Parang hindi yan nagre-reflect, iba yung reflection niyan sa iyo. Then proper Facebook intro. Ito yung mahalaga no? Yung intro. Pag sinabi natin intro, ito po yan. Okay? So, gaya sa akin, intro, success start when you decide to begin. Pwede mong lagay dyan. Try and try until we succeed. O kaya, kung anong motivation mo no, about your sa'yo mismo, sa business mo. So, yan, no? Lagay mo dyan. So, yan po yung yung sinasabi natin intro bio. So, kasi mahalaga yan, tinitingnan yan ng mga tao. Then, siyempre, proper Facebook intro. Bukod diyan, ito yung edit bio mo, no? Ayan, lagay mo digital creator, yan co-ownership at Powerfield Petroleum Philippines, community leaders at Easy Commerce Unlimited, co-ownership at Powerfield Petroleum Philippines, yan, senior company nurse. So lagay mo diyan, no? So diyan magiging resume mo na yan. Pag nakita nila yan, aba, okay to negosyante ito at ito pala yung kanyang ito pala yung kanyang resume, 'di ba? Sa makikita diyan kung ano ka at kung OFW ka. So wag po natin ikaya paano hindi naman po ako nakatapos. Wala pong problema 'yan. Mas maganda nga po 'yun kung security guard ka, cleaner ka, kung ano man ginagawa mo. Lagay mo kung housewife ka, at least alam nila. Kasi pag nabasa ko 'yan, kunyari ako magbabasa ako, mabasa ko 'yan, nakalagay doon security guard ka sa ganitong company o mas magtitiwala ako sa iyo kasi hindi mo kinahiya. Yung kaysa naman cleaner ka, security guard ka, gagawin mo manager ka, mali 'yon, 'di ba? Tapos maraming nakakilala sa iyo. So lagay mo yung totoo, 'di ba? Kung ano yung ano po. Sabi nga rito, include your previous current work and achievements in
easy commerce. Kunyari sa easy commerce ka, dilagay mo diyan, distributor ako ng easy commerce, ganun. Wala naman legit distributor. So ganyan po yung pwede nyong ilagay po diyan. Kung may iba kang business, sama mo diyan. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa mo, ah kung nasa church ka, ano yung ginagawa mo sa church. So pwede mo naman diyan isama 'yon, okay? Then, proper Facebook post. So, sa Facebook post, ito po, no, business online events training, syempre, kailangan ipopost po natin yan. Yan yung mga events. Tapos, ito yung business transactions, no, na kung saan, paano natin ginagawa yung ating transaction, no. Tayo po ay yan, through GCash, pinapasa natin. Then, syempre, yung kinikita natin. Okay, hindi na to brag, but yung to inspire them. Hindi natin gagawin to para i-brag lang sila, 'di ba? Kaya siyempre kailangan makita sa atin yung resulta no, yung business results. So tulad niyan, as of November 23, ito na po yung ating kinita, 'di ba? So makikita nila, aba, meron pala dito, pwede talaga palang kumita rito, 'di ba? So yan po yung ating ginagawa no sa ating sa business po natin kung bakit tayo kumikita. And then Facebook, proper Facebook post. Kailangan yung mga post mo about doon sa company, no? Easy. Kasi alam niyo po, yung sa engagement, kung ano yung madalas mong pinopost, diyan po nila inaano yan eh. Kunyari, about sa ano ka, product. So ipopost nila yan doon yan, yung pinaka-engagement, no? Makikita mo yan. I-engage ka nila ron sa iba't ibang gumagamit din yan o kaya mga tao na mahilig sa ganyan na mga business. So, doon po, kaya makikita nyo po dyan, naka-public yan, nakikita nila kung ano yung mga post po natin. So, yan, create your own brand. So, pag nakita nyo, ako nag-post mo yan, ang dami nag-inquire sa akin, sir, paano ba yan? Paano ba to? Nagtanong sa akin. So, isang post lang yon, di ba? So, yan, pwede po natin gawin yan. At syempre, yung motivational, inspirational post. Yan. Ano yung motivational, inspirational post? Hindi ito yung pang-hype pa. Ito nga kung saan sa company natin pag nag-join sila so hindi lang sila kikita kundi meron din silang mga incentives, 'di ba? So yung mga incentives na yan tulad niyan, car incentives, no, weekly, meron tayong yearly, ano pa yung mga incentives na makukuha po nila rito. So mga motivational video at syempre yung post na yung mga product natin about doon sa food supplements, ano ba yung benefits nito. So yan, magagandang post yan at makakapag-motivate yan, ay okay pala tong negosyong to, 'di ba? So yan yung mga dapat nating i-post. So lahat yan ipapasa ko sa inyo, meron po tayong mga poster at gagawa pa akong iba, no? Kaya nga sabi ko sa team natin, tulungan po tayo, no? At kung hindi ka marunong gumawa niyan, huwag ka na mag-alala. Ako po gagawa niyan. At yung company natin may binigay naman din po sa atin. Ipapasa ko lang din sa inyo. Ang gagawin niyo na lang diyan is ipopost natin. So magkakaroon po tayo diyan ng nung ano to yung parang yung page no na ika-copy paste mo lang no. Ayun lang gagawin mo at hindi ka na mahihirapan, hindi ka na po mahihirapan diyan. Okay? So people do business with people they trust. If you have high value, you have high influence. So remember, your Facebook now is not just purely for like. Hindi ka lang yung magla-like dito and mag-share. So, but it is now your source of income. So be professional because your clients are viewing your post. So yan po, no, maging professional po tayo sa Facebook natin dahil diyan po sila tumitingin. So tinitingnan po nila diyan kung ano po yung ano yung meron ka sa Facebook. Kaya nga po kapag magpo-post po tayo sa Facebook is yung mga positive, no, na kung saan magi-engage ka, maghahata ka ng maraming followers mo. 'Di ba? So marami kasing engagement, mas malayo yung mararating ng mga posting mo. Okay? Kasi yung mga kaibigan at kaibigan nila makikita rin nila 'yan. Okay po? So congratulations for completing your training sa araw na ito at yan, salamat po sa ating pakikinig. Sana may natutunan po tayo at kung may question po tayo, pwede po tayong magtanong. Meron po bang tanong? Yan, bago natin na kausapin si Sir Tony. Sir Tony, kamusta sir? Nalalaglag ka sir kanina sir.
Yan sir, pwede kang mag-mute. Hello, hello. Yan, yan. Yan, okay, Sir Tony. Mag-ano lang ako. Yan, nawawala ka sir. Hello sir. Yan, kayo nawawala. Sige sir, magsalita ka lang pag okay ka na ha. So yan, habang inaantay natin si Sir Tony, siya po ay isa sa mga partners po natin sa Eh, Easy Commerce. Okay na sir? Hello. Yes sir. Nasa Ayan, okay, pagpasensya nyo na, may sobrang hina ng signal dito sa napuntahan ko, no? Um, okay lang, ano? Sige, I start na ako mag-share, okay, sir? Oh, sige, okay na. Sige, sir. Okay na po. Hello. Okay na, sir. Sige. Share ka na, sir. Nako, nahulog. Yan, mahina yung kanyang ano, no? So, sige ha. Sige lang. O yan, nakabalik na uli. Sige, sir. Sir Tony. Hello. Pagpasensya na, sobrang hina ng signal, grabe. Sige, sige, sige. Um, Sige, yan. So, yan, no? Sa mga naka-attend, so congratulations sa inyong lahat. Sobrang blessed nyo, no? Kasi unang-una, bakit kasi nandyan kayo sa training? Kasi bakit yung iba, hindi nakaka-attend ng training, so halaga po ng training sa business. Okay? So, and then congratulate nyo po yung ano, yung bawat isa, bakit kasi kayo po yung talaga yung magsama dito, lalo na um, nagsisimula pa lang po tayo. Okay, so congratulate nyo po yung sarili nyo, congratulate nyo po yung bawat isa. Gagawin po natin to as one team or one family. Okay? So, share ko lang no, experience ko no. So, dito din po sa ano, sa business po natin no. So, kung nakaka-experience po kayo ng sabihin po natin na wala pong naniniwala agad or walang ano, syempre medyo normal na po yan kasi nasa industry po tayo ng MLM na yung iba tawagin natin yung iba medyo ayaw na. Yung iba naman okay naman tulad po namin. So, ang maganda po niyan sa ginagawa po natin, so kahit po may mga napapa-join po ako nangyayari, kung tawagin po nang napaliwanagan ko sila, sukan-sukan daw po sila. Pero nung naintindihan nila yung business, nag-join sila at kinabukasan nagre-refer agad. Okay, so bakit ganoon? Sinasabi nila, sukan-sukan na sila dun sa industry natin. Pero nung nakita yung easy commerce, grabe tuwan-tuwa kasi binabago po ng easy commerce yung MLM industry. Bakit ang laki po ng gagawin ng company natin? Tayo po yung magiging game changer po sa ating pong industry. Bakit kasi kung mapapansin niyo po, wala pong company na MLM company na e-commerce. Meron po kayong makikita e-commerce company lang. So makikita dropshipping lang. Meron po kayo makikita affiliate lang. Meron po kayo makikita rebranding lang. Meron po kayo makikita so MLM lang na with products. Pero sa atin pinagsama-sama po yung lahat. Kaya we are so blessed na nakagandang company. Okay? So yan, hello, hello. Hello. Yan, wala. Hello? Narinig ba ako? Dinig ka na, sir. Dinig ka na. Na-mute ka kanina. Na-mute ka kanina eh. Yan. Hello, hello, yan. Okay, okay. So, yan. Okay, so yun no, sa sinabi ko no. So all-in-one company tayo. So kaya napakaganda. Kaya nung kinausap po ako ni Press, sabi ko po kay ano sabi ko nga po kay Press Romel, sabi ko Nawala ka, Sir Tony.
Nawala. Nawala yung Hello, sound. hello. Yan, okay na. Yan, bumalik. Nakamute. Yan, Yan, okay na nawawala. sir. Okay. Yan. Okay, okay na sir. Ayun. Okay, sir. So, yan. So, yan no. Kaya nung ako ni Pres, so tanong ko sa kanya, sabi ko, Pres, sobrang ganda nitong gagawin mo, sobrang laki nito. Ang tanong, kaya ba talaga to? Nung sabi ni Pres, yes, kaya yan. Kaya din yan ng IT natin as well. Kaya yan, kaya natin yan as pati kasama din si BP. So nung na-assure sa akin ni Pres na kayang-kaya lahat, so, nakikita naman natin. So join talaga agad ako. Okay? So, yun, winner out natin. Although, hindi naman tayo bago sa ganitong industry. So, may mga kasama tayo dati na pinapasali din ngayon. Yung iba ayaw na dahil nadala dun sa, lalo na sa previous company namin. Sir, nawala ka uli. Nawala, sir. Hello, sir. Hello. Yan, nawala kasi yung ano no, yung signal ni Sir Tony nawawala-wala baka nasa. Hello. Ayan. O, sige sir. Okay na, narinig ka na. Oh, Hello. nawala, Yeah. nawala uli. Ayun. Ayun. So, pagpasensya, um, so, ang usa walang naniwala sa atin pero dapat tuloy-tuloy lang talaga tayo. So that's why kailangan nyo talagang attend ng training. So napakahalaga talaga nitong training na to. Bakit? Kasi katulad ako, from Iloilo ako. So nagpunta pa ako dito ngayon para Sir, nawawala ka. Hello sir. Nawawala ka. Ayan no, na ano baka mahina yung signal talaga ni Sir Tony. So sige, sir, pasok ka lang kapag okay ka na ha, magsalita ka lang. So ayan, habang inaantay po natin si Sir Tony, si Pres, kasi si Pres kanina nakausap ko, medyo may kausap lang po siya, no? At ewan ko lang kung si BP Adrian ay makapasok po, no? Sa atin ngayon. So yan, habang inaantay po natin sila. So yan po yung ano no, kahalagahan ng training. Baka meron pong tanong, pwede po tayong magtanong ha, no? At yan kanina yung sa posting po natin, pwede na po tayo mag-posting. At ipapasa ko sa inyo yung ating mga dapat i-post, yung mga posters po natin. Okay? So, yan Sir Tony, magsalita ka lang pag okay ka na, nakamute ka. Yan. okay, okay sir. Ayan, sige sir. Ayun. Okay, sige. Pagpasensya nyo na, nagagamit ko ng matindi yung oras nyo, no? So, alam ko naman, importante yung oras nyo, no? So, kaya I'm so blessed, nakapagsalita ako sa inyo dito, no? So, sige, para ano, no? Medyo pabilisin na lang din. So, kaya ano, um, kaya masabi ko talaga sa inyo, no? Tuloy-tuloy lang kasi ito, kumbaga sa akin, para sabihin ko ano, bali magiging game changer talaga sa industry natin. That's why, ang daming mga so hindi lang natin muna ina-announce no, pero uh, maraming mga top 1 na mga nagpasukan sa atin. So isipin nyo, top 1 ng company. Iniwan yung income nila para dito sa Easy Commerce. So ano yun? Bakit? Kasi nakita din nila yung nakita namin na napakalaki nito. Kumbaga parang we're so blessed nasa ano tayo, nasa pioneering stage, hindi nga pioneering stage tawag nila, pillar stage na wherein kumbaga yung mga nakikita yung super top earner sa mga malalaking company. So tayo yun. So ito yung mangyayari sa atin. So that's why kahit sabihin natin na may kumbaga may mga hindi naniwala, so tuloy-tuloy lang tayo. So, kaya talaga ano, kumbaga, eto masabi ko talaga no na yung etong ano, yung company natin ngayon, so eto yung magbabago talaga ng ano. Kasi bakit? Katulad yung dinidiscuss sa inyo no, etong e-commerce. Eto ngayon yung ginagamit ko, isa yun sa mga ginagamit ko na platform. So marami mga nag-join sa akin. So natutuwa nga ako eh.
Bakit? Kasi hindi ko kakilala, may mga nagjo-join din sa akin, iba't ibang lugar. Dahil nga ano, kumbaga nakita din nila yung ganda ng business natin. Kumbaga, ito lang lagi yung panghahawakan nyo. Sobrang ganda ng company natin. So that's why etong ano, kumbaga i-share nyo lang ng i-share. Lagi ko nga sinasabi sa team ko sabi ko, hindi na ito tungkol sa pagpapasali, hindi na ito tungkol sa iniisip mo lang na kikita ka ng malaki. It's about helping others na. Kasi bakit? Nakita mo may magandang negosyo, nakita mo makakatulong to sa iba, so i-share mo lang ng i-share. So, ganun lang gagawin natin. Mag-share tayo ng i-share ng nakita natin yung magandang opportunity. Kasi bakit? May nag-din sa akin, ayun nga no, so hindi niya gusto yung networking pero gusto niya yung e-commerce. So, tinulungan ko siya, kaya siya nag-join. Meron naman nag-join sa akin, ang gusto, yung ano nga, yung dropshipping. Yung isa ang gusto, yung bodega items. So, iba-iba Kumbaga parang, yun yung kagandahan ng business natin. Kahit kanino may i-share, baga makikita nila kung ano yung gusto nila dito sa business natin. Okay? So, yun lang no. Yun lang yung may share ko no. Sobrang I'm so blessed nakapag-share po ako sa inyo. So, I do believe magkikita-kita po tayo sa mga event sa mga event natin soon at makita ko kayo sa stage natin na ina-awardan lahat po ng mga nandito. Kasi bakit? Ito po yung mga nasa pillar stage Okay? So, yun lang no. Kaya ako lubos yung pasasalamat ko kay kay Pres Romel lalo na nang nabigyan agad tayo na awardan agad tayo ng ating level 1 na sasakyan. So, wala po tayong ginawang monthly, wala po tayong ginawang down payment. So, as in, reward lang po talaga ng company. So saan ka makakita ng ganyang company na kahit ilang buwan pa lang, mabibigyan ka agad ng libreng sakyan. Okay? So, kung tatanungin niyo sa akin, ano yung sakyan na-award sa akin? So, Mazda 3, Sky Active 2.0, kulay red, parang sports car. Yes. Galing, galing. Congrats, Ayos congrats, ba? sir. Galing. So, yun, no? Kaya sabi ko ngayon, talagang sobrang blessed nyo lahat. Sobrang blessed nyo lahat. Lalo na, nandito kayo sa napakagaling na leader. Okay, so, thank you sa pag-invite sa akin dito sa training nyo. Yes, Sir Tony, thank you very much sa sa testimony. So yan si Sir Tony, no, isa po siya sa mga car achiever, no, na yung weekly no na sinasabi natin. So wala siyang binayaran. So binigay mo yung mismo ng company. So baka kala kasi natin hype lang tapos tayo magbabayad, hindi po. Basta trinabaho po natin 'to, yan po yung incentive na bibigay po sa atin ng company. So ang kagandahan, gaya ng sinasabi ni Sir Tony kanina, na all-in-one business tayo, 'di ba? Hindi lang tayo nakafocus sa invites, multi-level marketing, networking, kundi focus din po tayo doon sa mga iba pang mga products natin like bodega sale, rebranding, no, iba't iba pang product. Yan yung sinasabi natin na makakatulong sa community natin. So kailangan lang kung gusto talaga natin itong i-workout, ay kailangan talagang aralin natin at talagang tiyagain. Sa una naman ganun, wala naman negosyo na kikita agad nang hindi mo siya tsatsagain. Kahit magsimula ka po, no, mag-ipon ka ngayon, tapos magsisimula ka ng traditional business mo, kung ano man business yung sisimulan mo. Ganun din po, magma-market ka pa rin. Sigurado ko po, para pasukin ka, kung kainan niya, para puntahan ka, ipopost mo rin yan sa Facebook o dito sa lugar namin, may bagong bukas na kainan. Ganun din yung gagawin mo, marketing. So, habang nandito tayo sa abroad as OFW, hindi po yan magiging hadlang. Maximize natin yung ating social media. 'Di ba? Ano-ano may nagpo-post ka rin naman diyan. Minsan kung ano-ano yung pinopost lang natin na hindi ka naman kumikita. Ba't hindi mo i-post yung business mo, no? Sabi nga nila kung hindi ka magpo-post ng business mo, paano malalaman ng mga tao na tas magugulat ka na lang isang araw o yung kaibigan mo member na pala sa Easy Commerce, sabi mo, sayang, naunahan ako. Paano kasalanan natin? 'Di ba? Dahil meron ng opportunity, meron ng pagkakataon para gawin natin ito o ipakita natin sa lahat, hindi natin ginawa. 'Di ba? So may mga training tayo pero ang problema, hindi tayo gumagawa. So sana maasa ako pagtapos nitong training natin, pagtapos nito, magawa na po natin kahit lang mismo doon sa ating Facebook. Pag may question kayo, tanungin nyo lang ako kung paano gagawin at ituturo ko po sa inyo. Madali lang yan, kaya nga sabi natin, di ba, copy-paste lang. Kung makikita nyo yung mga pinopost ko dun sa
sa Facebook o pinopost ko dun sa GC natin para i-post nyo. Kaka-copy-paste nyo lang yan. I-save mo lang yung picture, i-copy mo lang yung caption. Kung satisfied ka na dun sa post ko na yung markup doon sa liquidation, di ba yung markup ko, kung okay na sa iyo yung ganun tubo mo, di i-post mo lang din, i-copy mo lang. Kung hindi naman, dinagdagan mo. Ganun lang po yon. Di ba? O kaya may mga caption ako doon na nalalagay sa mga products natin. So ikopyahin mo lang, walang masama naman doon, no? Kaya dito kahit hindi ka techie, kung matyaga ka at aaralin mo, madali lang po 'yan. Ang mahirap lang po yung minamadali natin, no? Gusto natin kumita, gusto natin magnegosyo pero minamadali natin. Kaya pumapasok tayo sa mabilisan at mabilisan din nawawala. Pero ito pag winorkout mo to, I'm sure, no, sigurado po ako, ito na po yung magiging negosyo mo habang buhay ka. Okay? At pwede mo pang ipamana to. Bakit? Kasi pong long term po itong business natin. At sabi nga natin, hindi lang tayo pioneering, tayo mismo yung pillar. No, alam naman natin yung pillar na yan, yan yung foundation. No, tayo mismo yung foundation diyan, tayo mismo yung pillar diyan na kung saan marami pang pwedeng mangyari sa buhay natin basta magpatuloy lang po tayo dito. Tandaan na po natin, no, marami ka ng paghihirap na pinagdaanan, maraming pagsubok, 'di ba, na pinagdaanan. Pero ito yung ito yung sinasabi natin na dapat na mapagtagumpayan natin, 'di ba? Rejection, natural po yan. Kung maraming na-reject ka na ng maraming beses, congratulations po. Welcome to the club. No? Iyan na po yung simula. No? Once na marami ng rejection, diyan na po simula niyan. Huwag ka lang susuko. Tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang yung buhay, no, sa negosyo mo. Kung gusto mo OFW, parehas tayong OFW, 'di ba? Gawin lang natin yung dapat natin gawin. Be positive and think positive, no? Yung failure, yung mga mistakes, natural 'yan. Ayan yung maging ano natin, maging motivation natin para sa success. Kung nararanasan mo yung rejection, naranasan mo yung magkamali, naranasan mo yung maraming pagsubok sa buhay, congratulations dahil malapit ka na sa success. Tuloy-tuloy ka lang, huwag ka lang bibitaw. At narito si Coach Jimro, andyan si si Vice Pres, ayan po ako. Welcome Sir Adrian, yan po yung ating Vice President ng ating ng Easy Commerce. Good evening. Good evening, Yan, sir. good evening po. Yan. At yan po, no, tuloy-tuloy lang Good po evening, tayo good evening, dito. Coach. So, Good narinig evening. po natin kanina yung testimony ni Sir Tony. At ngayon naman, yan si Sir Adrian, bigyan natin ng time, no, para ma-motivate niya tayo. Sir Adrian, natapos na po kami doon sa aming sa presentation namin sa training, no. Ang tinapik po namin, sir, is about doon sa the importance of training. So diniscuss ko sa kanila yung kahalagahan ng pagsasanay, kung ano yung dapat nilang maintindihan, ba't kailangan natin ng training, di ba? Tapos yun, diniscuss ko rin doon, pahapyaw pa lang, kung ano yung mga dapat nilang baguhin doon sa pagmamarket, especially doon sa Facebook, yung Facebook transformation. So itinuro sa kanila yon. Kailangan unang-una, kasi yun yung magiging resume natin, di ba? As a be one of the distributor ng EC, o tayo po ay seller sa EC, at sa business na ito dapat makita mag-reflect doon sa Facebook natin kung ano yung business na meron ka. So, at maging consistent lang po tayo. Then Okay. ano to, Sir BP, bali weekly namin gagawin na tong training. Bali sa susunod, balang pinaka-practical yung gagawin natin. Ngayon, theoretical pa lang eh. Kumbaga sa susunod, by using yung mobile nila, tuturo sa kanila kung paano, saan sila pwedeng mag-post sa Facebook at anong mga market yung mga target natin. Kasi OFW po kasi karamihan kami dito, kaya online po namin ginagawa. Kaya dito lang po talaga kami sa Zoom. So si BP po, dati rin po siyang OFW. At ano ko to, kumbaga sa mga abogado, kakumpanyero ko to. Kasi pares kaming nurse, no? Pares kaming nurse. Dito ako sa Saudi. Nurse ka Company pala, nurse Coach, po ako. no? Opo, company nurse din po ako. At sige, bigyan na natin pagkakataon si BP kahit na busy, binigyan tayo ng time, no? Sige, BP, sa'yo na po ang floor para kung ano man na yung
mabigay niyo po sa aming motivation, encouragement sa business po nating ito. At ito po yung ating team. Yung iba kasi nasa church at yung iba naman nasa work. Kaya sige po, Sorry. BP. Sige po. So good evening po everyone. My name po is Adrian. Hello kay Coach Jimro, Ma'am Veronica, Sir Wilson, Sir Gary, Ma'am Jezebel, sino pa ba? Sir Franz and Ma'am Eleanor. Pasensya na po no, naka-shirt lang ako kasi nasa labas kami and pauwi pa lang. So ayan, nag-stop by to share po dito sa ano natin sa Zoom meeting ng team ni Coach Jim. Anyway, taga ano po ako, Batangas. So, Batanggenyo, kung alam niyo po yung Tuwi, Batangas, it's a very small town na ang mall lang po namin is 7-Eleven. Yan, no? So, sobrang liit po talaga. So, ang bahay po namin is sa gitna lang ng tubuhan. Yan. Okay, so malapit po kami sa ilog. So, kung alam niyo po yung, kumbaga na figure out niyo po yung probinsya, probinsya po talaga sa amin. So, when it comes po sa online, isa po yun sa mga naging challenge po sa akin kasi hindi po ako techie. Actually, even the Facebook before, natatakot akong gumamit kasi nga from probinsya kasi ang kasanayan lang sa amin po is magtubo, 'di ba? Parang usually ganun. So, na-involve po ako sa network marketing year 2016. So, na-invite lang din po ako. No, si Press po is one of my crossline noon. So, to cut the long story short, 5 years po ako sa network marketing. So, it's my first time po nag-network. Pero, malaki po yung naibigay sa akin. Siguro at least mga 20M po naibigay sa akin, no? First company ko po yun. Sabihin po natin na yung sipag talaga may swerte rin talaga, no? Kumbaga yung swerte, samahan mo ng sipag, samahan mo ng pagtulong sa kapwa, ibibigay talaga sa'yo ni Lord yung para sa'yo, no? So, after po noon, nagtayo po ako ng iba-ibang business. Kasi siyempre, before po, no, hindi naman po networking yung pangarap ko. Kasi lalo na, parang si Sir Jim, no? I'm a nurse by profession. So, supervisor po ako sa Medical City for 5 years. And then, ayun, nung napasok po ako sa network marketing, hindi ko na po tinuloy actually yung pag-abroad. Sir, pastor po ako ng HAAD, no? Yan, sa Prometrics, Saudi. And for, ano na po ako, immigrant na po sa Canada. Kasi, pastor po ako ng Quebec skilled worker and lahat na, meron na, visa, etc. Pero, hindi ko na po natuloy yung pag-abroad kasi siguro blessing in disguise, na-involve po ako sa network wherein yung mga tao po na nagtiwala sa akin, hindi ko na po maiwan. Ganito po, for example, si Ma'am Jezebel no pumasok sa akin. No, nung pine-present ko sa kanya, ang turo kasi sa akin before is tayo dito mag-ano ka, sabihin mo sa taong papasalihin mo, hindi mo siya iiwan, no? Parang ganyan, no? So nung every time may mapasali ako, naging commitment ko po na tulungan sila. So nung paalis na ako, andyan na po lahat, no? Going to Canada na ako, may visa na, lahat na, no? Nakapag, ang tawag doon? Hindi DDoS. Yung ano po, yung paalis na, yung may, alam mo na yung gagawin. May training, parang ganun eh. Pidos. And then, and then talagang ano na lang, eroplano na lang yung bibiliin, yung flight na lang. Hindi ko po natuloy na mag-abroad, no? So, after po nun, ayan, no, nakapagtayo na po ako ng iba-ibang business. Actually, before po ako kausapin ni Press dito sa Easy Commerce, until now po, no, I have DHL. No, meron po akong padalahan abroad. Kaya po yung mga distributor natin, mabilis sila makakuha abroad ng mga items because ako na yung nagpapadala. Ayan, may DHL po ako na branches. And lahat po ng DHL branches ko, nasa bahay lang. Okay, so parang ano lang po yun. Try kong meron yata ako sa cellphone eh. Pwede ba ako mag-share screen po dito, Coach? Para lang may ano sila, no? Makita po nila yung, ito, share Yes, screen sir, po ako. pwede. Ano ka naman, Ayan. So yung mga host. businesses ko po, ayan. Tingnan niyo po, no? My businesses po lahat is naka-advertisement. No? Share ko lang po ito kasi lahat naman po ito is nadaan sa training eh. Yan. Kung makapansin niyo po, itong mga businesses ko, no, kahit po 1 month ako sa abroad or mag-travel po ako,
tuloy-tuloy po yung income, tuloy-tuloy po yung benta. So lahat po siya naka-advertise. So ito po yung maganda sa ginagawa natin with Easy Commerce. Kahit nasa abroad po kayo or kahit nasa work po kayo, you can do the business. So for example, ito po no, pakita ko na lang siguro is may padalahan abroad, no? This one of my page. Yan. Imagine nyo po, everyday, gaano karami po yung napapadala namin kahit nasa bahay lang po kami. Ito po. Tingnan nyo po yung inquiry ko ngayong araw. Kaya ano po yan, no? Mag-load. Ay, mag-load. Ayan, no? So, mapapansin nyo po, sobrang dami po inquiry. No, hindi lang nasasagot kasi knock-off yung mga staff ko ng Sunday eh. Kita nyo po? So, yung benta po namin, tuloy-tuloy. Imagine nyo po, ganito lang naman siya. Yan, pinost ko lang is, yan, itong boxes ng abroad, going to abroad ng DHL. And then, until now po, ang dami po nag-i-inquire, no? So, ito pa po isang sample ng traditional business natin, no? Fanscape, ano na lang po, no? Ito na lang sa, is more on, ano siya, palaruan po, no? Indoor playground. Yan. Yan, for example, ito po, Fanscape. So, anyway, share ko lang po siya kasi yung ginagawa po kasi natin, more on online, na even po traditional business owner or even po mga professional like us, no, is pwede po natin makuha. No, isang araw po, no, may kumuha po sa akin ng mga packages, mga doktor. Okay, so doktor sila, hindi naman sila interested with products, hindi sila interested with bodega items, hindi rin sila interested sa kitaan. Pero ang nabiso ka sa kanila, pag nag-browse ka ni Facebook, may makikita ka dyan mga doktor na nag-online consultation, which is mas marami pa yung naging consultation niyan kesa doon sa mga espesyalista sa hospital. Kasi bakit po? Kasi sa hospital, ang clinic hours lang nila, MWF, 1 to 3 p.m. Yun lang yung pasyente nila. Which in fact, sa online, no, hindi lang isang lugar yung pasyente nila, buong Pilipinas, kaya nilang consult anytime, kahit nasa bahay. So, binigyan ko sila ng sample, nung nakita nila, gusto ko rin yan. Okay, so, nagpumuha sila sa akin ng mga packages because of that. So, marami pong approaches yung Easy Commerce. Ngayon, sir, paano yan? Siyempre, meron po tayong mga trainings for that. So, pasok ko rin dyan yung, kung nakapag-login na po kayo ng account nyo, meron po tayo dyan na website wherein makikita nyo po kung paano mag-advertise. Na kahit po nasa Saudi kayo or nasa abroad po kayo, pwede kayo magbenta, hindi lang po dyan sa abroad, pwede rin po dito sa Pilipinas. Kasi meron po siyang right targeting eh. Okay? Gets nyo po? Okay, so for example po, ipakita ko na lang din yung Facebook ko. Ito, para po hindi sa mga hindi pa makarelate, no? Ayan, naka-share screen po ako. Makita niyo po yung Facebook ko. Ayan, naka-ano po yan, live. Ayan. Ayan, mapansin niyo po, ang unang lumabas sa akin is sponsored ads. Kita niyo po, TD Express. Okay, so kung bakit po lumabas sa akin yan, kasi nag-i-import po ako ng mga items sa ibang bansa. So basically po, lumalabas po sa akin yung mga common interest. Ayan, no, sample. Ano pa? Sponsored ads. China to Philippines, air cargo. Kita nyo, lumalabas po sa akin yung mga yung mga, kung ano po yung interest ko. O Jollibee, kasi kanina sa Jollibee kami ng mga bata. Ano pa? Sponsored, no? Mga ganyan. Ito, mga games, okay? So, bakit ko po siya sinare? Kasi yun po yung gagawin yung benta. Sample, may ibebenta po kayo na isang item. Meron po kayong ita-target na certain individual na makikita po nila yung advertisement mo. Ibig sabihin, hindi ka nag-aalok pero nakakabenta ka. Gusto niyo po ba yun, yung ganong setup? No? So, ganun po kami ngayon magnegosyo. Even po the Easy Commerce, alam ko, Sir Jimmy, I don't know if your sponsor or even po kayo, nakita niyo po yung Easy Commerce through online advertisement, tama po ba? Sir, bali may kaibigan ako na
Mm. nag-introduce sa akin. Mm. Kasi ang alam ko, may isang grupo ng OFW nakuha through advertisement. I don't know kung kayo po yun, ha. So, hindi ko sure. Pero, ayun, ganun siya nangyari. No? Marami po tayo nakuha through advertisement. Okay, so curiosity. So, ngayon naman, kung mag-post naman po kayo ng, sabihin natin ng manual, ako, I do suggest, ayusin niyo po muna yung profile picture niyo. Yung profile niyo po sa Facebook, no? Because, dun pa lang, yung credibility natin, malaki na gagawa po noon. So, for example, yung profile picture mo ngayon is pusa or bata or anything, no? Mahirap po kasi magtiwala kapag ganun po yung profile picture. Kasi unang tao po, titignan po kaagad sino yung kausap nila eh. So kung mag-market po kayo online, kung magpo-post po kayo sa mga buy and sell, sa mga groups po o FW, kailangan ikaw mismo na ibebenta mo yung sarili mo. No? So when you check your Facebook account, you can ask yourself, kung ako ba yung titingin itong Facebook ko, magtitiwala ba ako? Diba? So, yun po yung isang pwede nyo natin gawin, no? Gawin nyo muna is yung credibility po ng Facebook nyo is medyo sabihin natin palakasin nyo. So, you can post some, hindi po lahat negosyo, no? You can post some, what do you call this, lifestyle, no? Pagkain, or you can post your family, no? Kasi by that, makakakuha na po kayo ng prospect. Sample, nag-post po kayo ng anak nyo. So, yung mga magla-like po doon, or mag-heart po doon, is your prospect na. Kasi bakit? Pwede mo siyang i-message eh. Oy bro, thank you nga pala sa pag-heart or sa pag-like po ng picture ng baby ko. Anyway, yung baby mo pala malaki na. Okay, by that, nagkameron kayo ng usapan. Di ba? So, pwede mo na siya ipasok sa negosyo. Ito nga bro, kaya nga ako sumasideline kahit nasa abroad kasi para sa mga bata. Ikaw ba bro, anong pinagkakabalahan mo ngayon? So, di ba? By that, nagkakameron na kayo ng conversation. So, hindi ka magme-message lang sa kanya ng kamusta, aalokin mo ng negosyo. Yes po. Kasi pag nangamusta ka, alam na ng tao na meron kang iaalok sa kanya eh. Alam na ng tao na either may ibenta ka or possible baka mangutang ka. Okay? So, ayun, siguro may mga trainings naman po tayo for that. Siguro yun lang muna ma-share ko kay Coach Jim, although sa labas pa rin po kasi ako. Siguro sa training, ma-share ko lang po, simula po nag-network marketing po ako, hindi po ako nag-mintis ng training. Okay, hindi dahil sa una matututo ka, pero pangalawa, ang binubuo ko po kasi doon is yung habit, no? Bukod doon sa mga maririnig ko sa speaker, sa mga ma-share nila ng mga strategy, yung habit po no na kakaiba kasi sa negosyo po mag-ibang-iba siya sa work eh. Sa work kasi kahit nakapikit ka, kaya mo na siyang gawin. Or sabihin natin, parang sa nurse, no, makita pa lang yung pasyente na papasok ng ER or ng pagpasok pa lang ng room, makita mo yung itsura ng pasyente. Medyo alam mo na yung nangyayari sa kanya eh. Kasi bakit sanay ka na? Na-training mo na siya. Na-training mo na siya nung college ka, na-training mo na siya nung dito, volunteer ka, or even ngayon na ginagawa mo siya, alam mo na siyang gawin pa ulit-ulit. So same thing with this po, no, sa business natin, kailangan paulit-ulit mo lang din siyang i-train. Para eventually, normal na lang sa'yo na magsasalita sa ibang tao. Ako po, pupunta po ako ng iba-ibang bansa, nakaka-direct po ako doon pag may nakakatabi lang ako, no? For example, punta po kami Hong Kong. So, kakalabit lang ako doon ng isang tao, uy, kabayan, pag tumingin, kakausapin ko. Pag hindi tumingin, ano ako, tag dito, find ako other. Kasi mahihain po ako eh. So pag sigaw ko kabayan, pag tumingin siya, kakausapin ko na siya. Ayan. Ganun po yung ginagawa ko, okay? So by that, dahil nga, kumbaga naluto tayo sa training, ma-attend tayo palagi ng training, online man or offline. So na-adapt ko yung mga dapat sabihin, lumataas po yung ko sa company, sa sarili. At the same time, lumalaki rin po yung knowledge. And by that, kapag malaki na po yung knowledge nyo, every time na may kakausapin kang tao, mabilis silang maniwala sa'yo. Kasi alam mo na yung sinasabi mo eh. Diba? So, ayun, Coach Jim, thank you sa pag-invite sa akin. Ayun, pagpasensya nyo na, sa labas ako. Hindi man lang ako nakabihis ng maayos. But, nice meeting you po, mga, lahat po ba taga, Saudi?
Hindi naman, iba-iba Hindi po. naman po, iba-ibang bansa. Yung iba nasa Pilipinas. Yan, si Sir Gary, saan Hmm, yan? Nasa Japan po siya. Yan, sa sa Ma'am Japan. Veronica, saan po kayo? Anong bansa? Si Ma'am Eleanor? Ma'am Eleanor, Australia ata si Ma'am Eleanor. Si Sir Wilson, Australia. Australia po. Australia. Si Sir Wilson, Saudi rin ata si Sir Wilson. Mm. Yan, si Ma'am Mm. Jezabel nasa Pilipinas. Ayun, so far, maximize nyo po yung ano, yung stem Si cell. Ma'am Franz sa Hong Kong. Maximize nyo po, si Hong Kong, Abu Dhabi. Ayun, si Ma'am Veronica, ma'am, nag-Abu Dhabi ako. Pupunta ako diyan sa Dubai naman. Nag-check-in ako sa may DCC, katapat sa Deira City Center, Summer Hotel. Tapos pupunta ako diyan sa Al Ain, sa Jebel Hafit. Tama ba yung mataas sa bundok? Saka sa Abu Dhabi sa ang hotel nga ba ako diyan. Ayun, basta po pag siguro every 2 years nakakapag-abot ako UAE. Hong Kong madalas. Yan, no? So anyway, maximize nyo po yung stem cell kasi yung stem cell natin sobrang lakas po abroad. May pakita po. Nakita mo ba Coach Jim yung yung tawag dito nag-release siya na-receive niya yung box ng stem cell. Yes, sir. Oh. Ang dami niya na pa-order doon. Nakita niyo po 'yun? Oo. Si Ma'am taga Saudi rin po 'yun, nurse Oh, din. si ano to? Yeah, ni-reels niya. Malong. No? So, Maraming actually, invites ko yun eh. Kaso, may ibang nagano eh. si Ma'am Malong. Si Brenda Talaga ho? Malong. Nakuha po siya sa nakuha po siya sa advertisement. Sa ads. Okay, nakita niya po yung ads ni Ma'am Sheng. Doon Di po po siya sir, ano yun? doon Umatin po po sa siya ano ko yun. Umatin sa ano yun. ay Umatin yun dito. sa umatin yun sa Ah, ko. Ano ko yun eh. Kasama yun sa community ko eh. Si Ma'am Brenda eh. Kaya nga tinanong ko siya eh. Sabi ko, Ma'am, sa- nag-member ka na pala eh. Sabi, kaibigan daw ng mister niya yung ano. Yung nagano, ayun ang sabi niya. Oo. Pero sa akin yung matin, nakatin sa Mm. ano ko yun eh. Kaya nung ano nga, tinatanong ko na lang siya, kailan ka magsisimula? Mm. Sabi niya, ayaw pa daw ng mister niya. Tapos Mm. nagulat na nga lang ako, may posting na siya. Kaya inano ko siya. Sabi, ayun daw yung sa Mm. mister niya, kaibigan daw ng mister niya. I see, I Under po see. ng community ko Ayun. yon si So, Ma'am Brenda Malong. anyway, Ma'am Brent Malong. Galing, no? Ano talaga? Small world. Dami na natin. What? O ganun lang yung ano, So, yung ayun, sabi ng Coach. Thank maraming you sa oras. Salamat sa pag-invite. ah, Mm. salamat Pres at yun nga no, gaya na sabi nga ni Sir Pres. Yung ganun lang. Ano daw? Yung pag So, na-receive naglalag niyo po yung ako. pag na-receive niyo yung pag na-receive niyo yung ano no, na-receive niyo yung product, yan pwede niyo i-video ako tulad noon. Ngayon, may post ako sa TikTok na yung na-receive ko yung product kasi may mga repeat orders. Na-receive ko yung product, pinabidyoan ko sa misis ko tapos pinalagyan ko ng caption tapos popost ko mamaya. So yan po, isa sa mga hindi mo naman kailangan ipakita yung mukha mo diyan eh, 'di ba? So sabihin mo lang ito na-receive ko na tapos ganito ganyan ito. Sabihin mo lang yung benefits ng mga in-order mo at ganyan yan ganyan. So ano lang. So lahat naman yan ituturo po natin dito gaya ng kanina yung sa training po natin no na ano natin yung training po natin kanina. Yan, gawin lang po natin yon. Then sa next week, no, tingnan natin kung available si Sir Adrian din, si Pres, si BP, kung sino man ang iano ni BP po sa atin para makapag. At siyempre doon tuturo na po natin yung actual, no. Kagaya kanina pinakita ni Pres kung paano natin. So ngayon gawin lang po muna natin kung hindi pa kayo nagkakaroon yung Facebook transformation, yung mga pinag-aralan natin kanina, gawin nyo lang muna. Then may mga posting ako doon, search nyo lang, i-copy paste nyo lang po yun. O i-save mo lang yung picture, i-copy paste mo lang yung caption, yun na rin. Pero basahin mo rin mabuti. Baka meron akong linagay doon na hindi naman tugma sa inyo. Diba? So basahin nyo lang yun. Tapos kung i-edit mo, then i-post mo lang. Simulan mo yan kasi once na sinimula mo na po yan, maging consistent ka lang sa posting. So wag ka muna magmadali sa benta o kaya makapag-invite ka. Ang kukunin mo muna dyan is engagement. So magkapag-engage ka para maraming mag-add sa'yo as a friend. Kasi baka kailangan
marami ka pang makuha diyan, baka ilan lang yung kaibigan mo na yung friends mo diyan 1,000, 2,000, no? Kailangan umabot ka na diyan 5,000, 6,000 para marami na yung network mo through online, lalo tayo mga OFW. So ganyan po yung gawin natin. Huwag po tayong mahiya. Pero siyempre, tingnan din natin yung mga ina-add natin. Ako kasi pag nakalock ang profile tapos hindi ko kilala, hindi ko ina-add. Tapos yung mukha, yung picture nila, aso, ganun. Titingnan ko muna yung profile nila. So tingnan nyo muna, 'di ba? Baka scammer 'yan o ano 'yan. Tingnan nyo muna. Okay, kung kakilala mo naman, pwede mo naman silang i-add, 'di ba? So 'yan, through that pwede na kayong makakuha diyan. Kasi diyan pa lang, no, tulad no, nung nag-post ako nung yung sa branding, 'di ba? So kung makikita niyo doon, ang dami pong nagtanong na kagad no kung paano 'yon. So 'yun yung isa sa mga na-i-add natin diyan at yung iba nag-avail na po, 'di ba? So ganyan lang po yung kagaya ng sinasabi ni Sir Adrian na hindi naman po mahirap, madali lang. Kaso lang yung mindset lang po ang problema. Ano ba yung mindset mo ngayon? Mindset mo ba na kumita agad o yung mindset mo is aralin at ano yung pwedeng makatulong sa tao. So dapat yun lagi nating gagawin. Kasi pag yun yung naging mindset mo, yung kita diyan susunod na po. Kasi kung gusto mo makatulong, aaralin mo, then ang gagawin mo diyan, makakatulong ba to, yung product na to sa community o sa ibang tao? Kung makakatulong, i-post mo na at ito na yung pakita mo sa kanila kung ano yung benefits na makukuha nila once na sila po ay gumamit nun. So wala kang lalagay doon na bumili na kayo, ganun ganun. Ilalagay mo lang yung benefits niya. Tapos sila na po magtatanong yan, 'di ba? So ganun po yung isa sa mga strategy din diyan. Once na nagtanong na sila, interested na yan, dalhin mo na sila sa Messenger mo, kausapin mo na sila doon, no? Tapos sasabihin mo lang diyan, kung gusto mo mas makamura, pwede po kayong mag-member. Kasi pag member ka, ito na po yung pwede mong makuhang presyo. 'Di ba? So may invites ka na. So ganun lang po, no? Ang gagawin po natin, wag niyo sila sasagutin mismo dun sa wall. Ang sagot niyo sa kanya Messenger. Dalhin niyo sa Messenger, doon niyo i-discuss yung product, doon niyo gawin yung dapat niyong gawin. Okay po? So hindi po mahirap 'yan. Kung may rejection, ay ganito ganyan, okay lang 'yon. Wag po kayong masiraan ng loob doon. Okay lang 'yon. Marami pa po. No, pag may rejection, mag-thank God ka na lang. Salamat sa Diyos dahil experience po 'yon. At sa mga susunod na 'yan, marami po. Kita nyo si yung may-ari ng KFC, 'di ba? Ilang rejection siya? 1,000 times na reject siya yung kanyang KFC, yung kanyang chicken. Pero after that, kita mo 1,000 times kung ikaw niya baka sumuko ka na. Pero siya, no, anong edad niya na nung naging successful siya? Dahil lang doon sa pagiging perseverance niya, consistency niya, at doon sa maabot niya yung pangarap niya. Nandun siya sa goal niya. 'Di ba? Yung mindset niya, alam niya na magtatagumpay siya. So dapat lagi yun yung mindset natin. Dapat nagsisimula ka rito, ang sasabihin mo lagi sa sarili mo, kaya ko yan, magiging successful ako dito, makakakuha ko ng car incentive, mahihit ko yung ganito. Dapat lagi ganun yung mindset. Kasi yan yung magmo-motivate sa'yo para gawin. Hindi lang sasabihin mo lang pero wala ka namang ginagawa. Malabong mangyari po yun. Diba? So dapat, habang minomotivate mo yung sarili mo at sinasabi mo yan sa sarili mo, sinasabayan mo yan ng gawa, action, at pagiging consistent. So kagaya sabi ni Sir Adrian, ni BP, na kung saan yung training. So napakahalaga po ng training. Sabi nga natin, training without application is useless. Kahit anong training mo, kung hindi mo yan i-apply, tulad nito, napag-aralan natin kanina, kung hindi mo yan i-apply ngayon, useless po yan pag pinag-aralan natin ngayon. Pero once na ginawa mo yan, agad-agad, magkakaroon yan ng resulta, magugulat ka na lang. Baka yung sinasabi nyo na mga kaibigan nyo, di ba? Yung mga kaibigan nyo na no, na nandiyan dyan, di ba? Na hindi pa member, magulat ka, ay member na ako dyan eh. O, sabi mo pa sasayang, di ba? Pero kung nag-post ka na ngayon, masigurado ako, may mga magtatanong na dyan, tapos ikaw na po, kaya nga mahalaga yung training. Kasi kung ano yung mapapakinggan mo dito, pag nagtanong sila, may papaliwanag mo. Kung hindi mo pa kaya, i-message mo lang ako, tutulungan kita,
at hayaan mo na kausapin natin at ituturo natin. Kung may mga tanong sila, sasagutin po natin. So ganun lang, tulong-tulong lang tayo. Message mo lang, Coach, meron po akong invite. Ito yung tinatanong sa akin. Pwede ba natin kausapin? Sige, sabihin mo kung kailangan natin i-present sa kanya, ipe-present natin sa kanya. So tutulungan ko po kayo, tulungan lang po tayo dito. Gaya na sinasabi lagi ni Pres Romel, na dito po sa EC, walang iwanan, tulong-tulong po tayo. Okay? Kaya nga po yung makikita natin yung ating concept, no, na kung saan one account policy lang tayo kasi yung purpose niyan is magtulungan para walang maiwan. Kung kikita ako, dapat kikita rin kayo. Okay po, kung mapapansin niyo yan, no, wala kayong invites pero pag tinignan niyo yung network niyo, may invites na kayo diyan. Ayan yung spillover. Isa na lang yung tatrabahuhin mo diyan, no? Once na naka-invite ka diyan, tuloy-tuloy na po 'yan. Papartneran na lang nila 'yan. Makikita mo yung bilis ng kita mo. Okay po? Pero kung hindi ka pa handa diyan, okay lang. Meron pa tayong bodega sale, no, yung mga yung sa liquidation natin. Then yung mga product natin na pwede mo ring pagkakitaan pa. 'Di ba? So marami, may option po kasi nasa e-commerce po tayo. Ito yung hybrid. No, hindi po ito yung typical na multi-level marketing na invite lang, pag wala kang invite di ka kikita. Hindi po, no? Hybrid na po ito. May concept po siyang e-commerce, dropshipping, 'di ba, rebranding. So, makikita po natin dito may option ka. No, may option tayo. Kaya hindi siya mabilis, hindi siya madaling madali lang siyang ipakilala, no? Pag ay nako, networking 'yan. Oo, pero ganito. Pag naipaliwanag mo yan, hindi siya yung networking na inaakala mo. Ito po yan, ganito, meron po silang ganito. At kahit wala kang invites, pwede kang kumita kasi merong liquidation, may ganito na pwede mong gawin at pwede mong simulan. Ang gagawin mo lang, mag-member ka. Pag naka-member ka na, may access ka na sa lahat niya. Pag naintindihan nila yon at naunawaan, kagaya nyo, nung namating kayo, napaliwanag sa inyo, nalaman, ay hindi lang pala ito invite, may ganito pala, 'di ba? Nagkaroon kayo ng interest. So ganun din sila. Kung paano ka nagkaroon ng interest na nag-join ka rito, ganun din sila. Pag naipaliwanag mo lang sa kanila 'yan. So hindi yan madali, hindi lang mahirap, madali lang 'yan at kayang-kaya nyo po 'yan. Lagi nyo lang lagay sa isip natin na kaya natin. Walang mahirap sa taong may pangarap. Tandaan po natin. At magsisimula lang yung success kapag sinimulan mo. Hanggat wala kang ginagawang hakbang, yung success, nakatambay lang yan dyan. Okay po? So kung gusto natin magtagumpay, take action, gawin na natin. Sabi nga dito, kung mahihiyain ka, hindi naman ikaw yung magpo-post ka lang eh. 'Di ba? Hindi kagaya yung dati na ikaw mismo mag-aalok, ikaw mismo. Dito hindi, ipo-post mo lang 'yan, copy paste mo na nga lang 'yan eh. 'Di ba? Wala nang mahirap diyan. Gawin mo lang at makikita niyo yung pwedeng maging resulta niyan. Okay, so nandito si Coach Jimro, tutulong sa inyo at siyempre nandiyan yung ating VP, nandiyan yung ating press at yung ibang mga kasama po natin, mga leaders na pwedeng makatulong po sa atin. Okay? So, yan lang po at baka may question pa po. Basahin natin. So, wala namang question. Baka may question kayo, message lang po. At yan, Sir Adrian, VP, thank you very much po sa napakagandang motivation at sa mga experience na kanina nung habang pinakikinggan ko si Press, talagang sabi ko, si Vice Press, na sabi ko, biri mo ilang years yan, no, sa networking at magkano kinita niya, 20 million. So, hindi pag tiningnan natin, pinakinggan natin, parang sabihin natin parang ganun kadali niya. Pero alam ko maraming maraming rejection, marami siyang experience na bago niya naabot 'yon, yung ganung kita, 'di ba? So, kikitain din natin 'yon. Pero ang gagawin lang natin dito ay kailangan lang maging consistent tayo. At siyempre kailangan take action agad. Lalo tayong mga OFW, ang dami niyong kaibigan diyan, 'di ba? Ang dami pwede natin i-share to. At pag kailangan nyo yung tulong ko, kunyari, magseset kayo ng mga OFW, grupo, o invite nyo dyan, o sige, tapos sabihin nyo lang ako, o anong oras tayo magpe-present. Kahit ako mag-present, handa mo lang dyan yung malaking TV mo. O tapos ipe-present natin. Pag may tanong, sasagutin natin. So, gano'n, pwede, alam nyo pa, pag gusto mo, may paraan eh. Pag ayaw mo, marami tayong dahilan. Diba? Pwede mo silang invite dyan. Gusto nyo ba magka-negosyo?
O makinig lang tayo dito. Invite ko kayo rito. Maglugaw ka lang diyan, magpansit ka lang diyan, 'di ba? O tapos ihanda mo yung TV mo diyan, sabihan mo lang ako kung anong oras present natin. Pag may question, sasagutin natin. So ganun lang, 'di ba? So hindi naman ikaw kung hindi mo pa kaya. So nandito tayo para magtulungan. Okay po? Yan, maraming salamat kanina kay Sir Tony. Nalaglag na siya kasi medyo mahina rin yung signal kaya hindi na natin siya inalaw open cam kasi mas mahihina yung signal niya pag naka-open cam sa susunod siguro, no po. So nakita natin yung kwento niya na kung saan no na-hit niya yung first level, yung incentive no na Mazda, no, para sports car yan nakuha niya. So praise God dahil napakaganda na opportunity yung binibigay po sa atin ng Easy Commerce. So kung sa mga iba na nasalihan natin, wala kang produkto, wala kang assurance no na kung saan babalik ba sa iyo o hindi. Dito no pag kahit malaki yung ilabas mo, hindi ka mag-aalinlangan kasi unang-una may produkto agad. Alam mo na may produkto agad. So doon pa lang panalo ka na. Wala ka ng talo. Sa ibang platform, tumaya tayo. Wala naman tayong inasahan, 'di ba? Ang lalaking pera yung linabas natin, pero wala tayong napala kahit toothpaste man lang, wala man lang silang binigay. Pero dito, 'di ba? Maglabas ka man, may produkto ka, nasa iyo yan, kung pwede yung ibenta, at least kung magamit mo pa, di mas maganda, makakatulong pa sa kalusugan mo. So yan po, ito yung business na wala ka talagang talo. Kailangan lang nating aralin at tiyagain. At lagi tayong maging positibo sa maraming bagay. Kung magkamali tayo, okay lang yun. Basta itama lang natin ngayon. At sigurado, sa pagpapatuloy natin, ay mararanasan natin yung masaganang buhay. Okay? So wag ka lang bibitaw. Pwede magpahinga pero wag ka lang hihinto. No po? Pero wag lang magtuloy-tuloy yung pahinga natin. Baka magtuloy-tuloy. Yung nakaraan, masakit nangyari. Wala tayong magawa. Move on na. Ipaubayan na natin sa Diyos at ipagpatuloy natin yung buhay. Dahil tandaan po natin, God is good all the time and God is with us. Nasa atin ang Diyos, yung pananampalataya mo, manatili ka lang sa Kanya, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Anumang problema, anumang pagsubok na pinagdaanan mo, kung anuman nawala sa iyo ngayon, kayang doblehin yan ng Diyos kahit triple pa. No, sa pagkakataong ito, basta tama yung gagawin mo, tamang negosyo, at magiging maayos at sigurado ko sasamahan tayo ng Panginoon diyan. So, yun lang, magsimula lang, wag lang mawala yung ating faith, no? Sabi nga natin, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kaya, yung faith mo, panatilihin mo lang yan, at hindi lang natin pananatilihin, kundi sasamahan natin ng action, no? Sabi nga, faith without action is dead. So, kailangan natin nung action, at sa pagkakataong ito, tamang business, tamang tao, tamang concept, no? At syempre tamang mindset. Ayun dapat natin gawin. So maraming salamat. Bukas po meron ulit tayong webinar, pero yun naman po yung sa presentation. Baka may invites po kayo, no? Pwede niyo papasukin doon, pasahan niyo ng Zoom, papasukin niyo doon, maka-attend sila para maintindihan po nila yung ating business. Okay, daily po yung ginagawa nating Zoom meeting. Bukod pa doon sa Zoom meeting ng company, meron po tayo sa team natin na Zoom meeting, i-add nyo lang po doon sa GC natin, no, para maisama natin. And encourage nyo po sila. No, wag lang natin silang i-add, kundi sabihan nyo rin. Sabihan nyo, may Zoom meeting tayo, baka may oras ka na, pwede kang umattend. So patinin po natin, baka sakali pag napakinggan niya yung negosyo natin, naging maayos at magka-interest siya, at least nakatulong ako sa inyo, nakapag-invites na kayo. At makita nyo na dyan kung paano. Diba? Then gawin na natin yung pinag-aralan natin kanina, at sa next week, practical, gagawin natin kung saan tayo pwede pang mag-post. Okay? So yun lang. Kung wala naman tanong, maraming salamat ulit, BP, sa pagkakataong binigay mo sa amin sa oras. Thank you very much po. Siyempre tayo po ay nagsimula sa panalangin. Thank you rin, Coach. Magtapos tayo sa panalangin. Sige, let us pray.
Father God in heaven, in the name of Jesus, Panginoon, maraming salamat po sa training na natapos. Maraming salamat po kay BP Adrian, kay Sir Tony, kay Pres Romel sa buhay nila. Ingatan niyo po sila at pagtagumpay niyo po kami dito sa aming sa negosyo na ipinagkaloob niyo po sa amin. Bigyan niyo po sa amin, Panginoon, yung wisdom, knowledge at syempre yung courage, Panginoon, yung tapang at alisin mo sa amin yung fear, Panginoon, at bigyan niyo pa po kami ng mga tao na ma-invites namin at kung may reject man kami, Lord, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na ipagpatuloy ito. Wag mong hayaan, Panginoon, na matakot kami o panghinaan kami ng loob. Ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin ng tapang. Sabi mo nga sa iyong salita, kung kami po ay kulang ng kaalaman, ipanalangin namin sa iyo at kami yung pagkakalooban. Kaya patuloy namin dinadalangin sa iyo, ibigay niyo po sa amin yung tunay na kaalaman sa negosyong ito upang nang sa ganun ay aming maibahagi sa iba para makatulong naman po kami. At ilayo mo kami sa anumang kapahamakan sa mga kapwa ko OFW, yung pangarap namin na makapag for good, nawa Panginoon, mangyari na po sa iyong kalooban. At hayaan mo na lahat ng ito sa iyo namin ibinabalik at maging kapurihan lahat ng aming gagawin sa buhay. Ikaw lamang maitaas, ikaw lamang dakila. Ang papuri sa iyo lang. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much, Mama Jezabel, Ma'am Veronica, Sir Gary, Sir Wilson, yan, Ma'am Eleanor, Ma'am Franz, and yan, sa mga iba po, naka-recorded naman po ito. Na po, sa mga hindi naka-attend, pwede naman pong i-replay natin yan. Thank you po, and God bless you. Sir Adrian, thank you. Ingat po. Bye-bye. Thank you, Coach. Ingat po kayo.